Durog si Vic Rodriguez kay Carmina Constantino. Napanood nyo na siguro yan. Sa programa sa ANC ni Carmina Constantino, ano niya, naging guest niya itong si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez. Alam naman natin si Attorney Vic Rodriguez ay dati PBBM yan. Spokesperson, abogado ni PBBM, naging unang executive secretary, kaya lang sinibak. Oh, ay di ngayon DDS na siya. Duterte na. Ha? Sa um, ang issue na pinag-usapan nila sa programa ni Carmina Constantino, magaling din ito, magaling to. Si Carmina, magaling. Ha? Yung kanyang programa, lagi kong pinapanood yan eh. Ngayon, ang ini-insist ni ang ini-insist ni Vic Rodriguez, kapag daw nag-resign si PBBM o kaya napatalsik ito, constitutional successor si Sara Duterte. Oh, kaya dapat sundin daw yung constitutional succession. Siyempre, totoo naman yun. Kung susundin ang konstitusyon, pag nag-resign si PBBM at si o kaya mapatalsik si PBBM, ang talagang kung susundin ang konstitusyon, ang susunod na ang sapapalit talaga si Sara Duterte. Kaya lang, tama naman yung point ni Carmina. Sabi ni Carmina Constantino, hindi nyo rin po ba na i-consider? Kaya nga, kung sakali mang magre-resign si PBBM o mapapatalsik ito, dahil nga yan dito sa issue ng korupsyon. Kasi marami nang nahahagip ng issue ng korupsyon, masyado nang malawak, masyado nang malalim, hanggang sa pati si PBBM ay posible nang hindi niya nakayaning mamuno, mapipilitan siyang mag-resign. Pero dahil nga dito sa issue ng korupsyon, hindi dahil sabihin na natin korap siya, pero yung pananagutan niya sa mga nangyaring ito. O ngayon, pero sabi ni Carmina Constantino, ang problema rin kay Sara, siya rin, marami ring issue ng korupsyon. Yung sa confidential funds, yung sa DepEd funds, kaya nga siya inimpeach ng Kamara eh. Oh? Kaya nga siya na-impeach ng Kamara dahil nga sa mga pinapaniwalaang mga anomalya na nakumit niya. Kaya lang naman pinatigil ng Korte Suprema yung impeachment sa desisyon nito. Doon lang naman sa technicality. Sa technicality, procedure. Pero yung merito ng yung grounds ng impeachment, hindi naman nag-touch doon ang Korte Suprema. Kung natuloy nga lang talaga yung impeachment, lalabas talaga yung mga anomalya ni Sara Duterte dahil napakaraming ebidensya. Kaya nga naisulong sa Kamara yung impeachment. So sabi ni Carmina Constantino, kahit si Sara Duterte ay marami ring issue ng anomalya. O bakit papalit si Sara bilang Vice President kahit siya ang constitutional successor? Bakit siya papalit bilang President? Hindi rin magiging katanggap-tanggap sa tao yan. Magkakagulo ang bansa niyan kasi may issue ng korupsyon sa administrasyon ni PBBM. Halimbawang palitan mag-resign si PBBM dahil hindi niya na makontrol ang sitwasyon. Papalit si Sara na may issue rin ng korupsyon. Hindi naman katanggap-tanggap sa tao yan. Kahit pa sabihin mong siya ang constitutional successor. Darating sa punto na ibabaliwalain ng tao yung rule na yan ng constitutional succession. Galit ngayon si Vic Rodriguez. Bakit nyo i-abandona? O sabi niya, bakit nyo i-abandona? Bakit nyo hindi susundin ang konstitusyon? Talagang talagang ang kasi sa kanila, hindi nila nakikita na ang galit ng tao sa korupsyon. At hindi yan masasagutan yung panawagan ng tao na managot ang lahat ng sangkot kung si Sara Duterte ang papalit kay PBBM, sakaling mag-resign si PBBM, magagalit ang tao niyan. Paano ka makukumbinsi na
ang panawagan mo managot ang lahat ng sangkot, labanan ang katiwalian, ibagsak ang mga korap, tapos kung si PBBM ay magre-resign, ang papalit si Sara. Hindi na yan. Kapag nag-resign si PBBM, hindi tatanggapin ng tao yung constitutional succession. Yun naman ang ayaw tanggapin ah, nito ni Vic Rodriguez. Anyway, ano na nga siya diehard DDS na nga eh. Pero sabi rin ni Carmina, hindi nyo ba nakikita yung ganun? Na hindi hindi matatanggap ng tao yan kahit pasabihin mong yan ang nakalagay sa konstitusyon na constitutional succession yan. Kasi ang tao ayaw nila ng korupsyon. Tapos ang ipapalit mo, si Sara na pinaniniwala ang grabe rin ang korupsyon, ay wala ring saysayan. Ito namang si Vic Rodriguez, talagang ini-insist na si Sara. Kapag kasi nangyari ang ganyan, hindi na mag-a-apply yung rules ng succession dyan. Kasi kapag pinanawagan ng tao, ayaw nila ng korupsyon, halimbawa si PBBM, hindi niya na kinayang kontrolin ang sitwasyon, siya mismo voluntarily magre-resign na, ang ipapanawagan din dyan ng tao, pati si Sara mag-resign. Sigurado yan. At ang posible na dyan, kapag ganyan na, pareho na nag-resign ang presidente at vice-presidente, nakalagay yan sa konstitusyon, Senate President na ang hahawak. At magpapatawag na ng special election. Yun, katanggap-tanggap sa tao yun. Constitutional rin yun, rule sa succession. Nakalagay din yan sa konstitusyon na kapag both ang president at vice president nag-resign. Kaya yung sinasabi ni Vic Rodriguez na constitutional succession, kapag ang president nag-resign, papalit ang vice-presidente. Tama yan. Pero kapag ang presidente nag-resign at ang vice-presidente nag-resign din, sabay, papalit ang Senate President, magpapatawag ng special election. Pag nag-resign si PBBM, hindi matatanggap ng tao na papalit si Sara dahil corrupt din siya. Mas tatanggapin pa ng tao, mas magsusulong pa niyan, isundin na yung constitutional succession na both ng president at vice president nag-resign. Mag-a-acting president ang Senate President. Kaya lang dahil tinitingnan nila Vic Rodriguez na pagkakataon na ito na makaupo si Sara, i-insist talaga nila. Ipipilit nila. Kahit hindi katanggap-tanggap sa tao. Doon siya ngayon durog kay Carmina. Sabi ni Carmina, linalabanan ng tao ang korupsyon tapos ipapalit mo kung magre-resign si PBBM, ipapalit mo corrupt din. Hindi niyo ba naintindihan yan na hindi pwede yan sa tao? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.